Kasabay ng pagdedeklara ng dengue outbreak sa Quezon City dahil sa pagtaas ng kaso nito, patuloy rin ang pagtugon ng lokal na pamahalaan para mapababa agad ang kaso nito. Yan ang sentro ng balita ni Vel Custodio live. Alan, nagdeklara ng dengue outbreak ang Quezon City Health Department kasunod ng tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Pumalo sa halos 2,000 ang kaso ng dengue sa Quezon City simula Enero. Mas mataas ito ng halos 200% kung ikukumpara noong nakarang taon sa parehong panahon. Mga batang karamihang nagiging biktima ng dengue. Nasa 5 hanggang 17 taong gulang nakapagtala ng pinakamaraming kaso sa QC na umabot sa 58%. Pinakamataas naman ang kaso ng dengue sa Batasan Hills na nakapagtala ng 133 dengue cases. Sinundan ng Payata sa may 102 cases at Commonwealth na may 72 na naitalang kaso ng dengue. Para maagapan na patuloy na pagtaas ng kaso, binuksan na ang mahigit 60 health center sa Quezon City araw-araw pati tuwing weekend. Libre rin ng dengue test kit sa mga health center at ospital at nagsasagawa na ng fogging at spraying ang mga barangay, partikular sa mga barangay sa QC na nakapagtala ng pinakamataas sa kaso ng dengue. Nagsagawa na rin ng information campaign ng Quezon City para sa iwas dengue tips. Kaya paghahanap at paglilinis ng pinamumugaran o pagsuot ng long sleeve at pajama, paggamit ng mosquito repellent at pag-inom ng tubig. Ang tinitignan namin yung mga consistent na pag-ulan. Nag-increase yung mga breeding sites sa ating kapaligiran sa Quezon City. Yung maraming breeding sites, maraming lamok, at posibleng nagdadala ng dengue virus. Nasa 10, so less than 1% yung case fatality rate. Alan, ilan sa mga early signs ng dengue ay ang rashes o pamamantal, lagnat na maaaring umabot sa 40 degrees Celsius at pananakit ng ulo, partikular sa may likurang bahagi ng mata. Kung sakaling makararanas sa ganitong klaseng mga sintomas ay mabuting magpakonsulta na sa doktor. Alan? Maraming salamat, Vel Custodio.